Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi kayo dapat narito. Umalis na kayo sa lugar nito bago pa mahuli ang lahat. Anong ibig sabihin nito, pare? Bakit mo ito nagawa sa amin? Tinuring ka namin ng mahigit pa sa kaibigan, pero bakit? Patawarin niyo ako, pare. Umalis na kayo sa lugar nito at huwag ka nang babalik pa. Salamat sa panahon na nakasama ko kayo. Hindi. Bumalik ka rito, Danny! Danny! Isang mapagpalang araw sa iyo, Madam Venus. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Amelia. Hindi ko ito tunay na pangalan. Maging ang mga lugar na babanggitin ko para na rin sa pribadong dahilan. Isa din po akong masugid din yung tagapakinig. Kaya naisipan ko na ikwento ang aking naging karanasan noong minsang dumalo kami sa isang albularyo sa Visayas. Third year college ako nang mangyari ang nakakakilabot na karanasan kong ito kasama ang kaibigan kong si Rohan. Nagkaroon kami ng thesis noon para sa gagawin naming pananaliksik patungkol sa mga halamang gamot. Nagkataon din na isa palang albularyo ang ama sa isa pa naming kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Danny. Inimbita kami ni Danny sa kanilang lugar sa Visayas. Maliban pa sa aming gagawing pananaliksik, ibinida din kasi nito na marami umanong mga magagandang lugar na pwede naming puntahan. Kaya hindi na kami nagdalawang isip pa na bumisita sa kanilang lugar. Pero ang hindi namin alam, ito pala ang maglalagay sa amin sa matinding kapahamakan na mapasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Nandito na tayo sa maliit naming komunidad, Amelia. Pre, huwag niyo na lang pansinin ng mga tao dito ha. Kung may makita man kayong pagkakaiba, itindihin niyo na lang dahil matagal na panahon na rin kaming hindi nagkakaroon ng mga bisita dito eh. Mabuti naman kung ganun. Grabe. Bakit hindi mo naman sinabi kaagad na kailangan pa pala nating umakyat ng bundok bago marating ang bahay niyo, Danny? Pasensya na ha. Nakalimutan ko ng bagyatin. O pre, kanina ka patahimik yan ha. Okay ka lang ba? Okay lang, pre. Tara na ha. Ini bahay namin oh. Papalabog na rin ng araw kaya kailangan natin makapasok sa bahay. Nauna nang naglakad si Danny sa amin. Agad naman kaming sumunod dahil bigla akong kinalabutan nang makita ang mga taong nagsilabasan na sa kanilang mga kabahayan at pinagmamasdan kami habang may matamis na ngiti sa mga labi. Hindi ko tuloy matukoy kung natutuwa ba sila sa pagdating namin o may iba pang kahulugan ng mga ngiting yun. Sa tansya ko, nasa mahigit 10 mga kabahayan ang nandito at puro gawa sa mga tabla ang bahay, habang ang bubong naman ay gawa sa kugon. O, nandito na tayo. Hindi ba nakakahiya, Danny? Ano ka ba naman, Amelia? Huwag na kayo mahiya. O, pasok na kayo. Ay, wala na yata si nanay at tatay dito ha. Baka mamayang gabi pa sila uwi. At saka kung may mapapansin man kayo sa nanay ko, hayaan niyo na lang ha. Tahimik kasi talaga nanay ko eh. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan pa magpaliwanag sa amin, Danny. Mas mabuti na yung alam niyo na. Baka kasi bigla kayo mag-isip ng kung ano-ano eh. Napapailing na lang ako at kaagad na rin kaming pumasok sa loob ng bahay ng kaibigan namin. Hindi naman ito kalakihan at gawa din sa maninipis na tabla. Pero hindi doon napukaw ang atensyon ko, kung hindi doon sa mga taong nasa labas ng bahay na nakasunod pala sa amin habang may nakakalokong ngiti pa rin sa mga labi. Hayaan niyo na sila. Isara niyo na lang ang pintuan. Sumunod kayo sa akin, sa kwarto. Para makapagpahinga na kayo. Nasaan na pala yung mga magulang mo? Baka may ginamot pare. Alam niyo naman, naalbularyo sila, hindi ba? Kapag kasi hindi makakalakad ang kanilang mga ginamot, sila mismo ang dadayo sa bahay. Ganun ba? Siguro bukas pwede na nating simulan ang pananaliksik natin, ano? Oo, bukas na tayo magsimula. Sa ngayon, dito na muna kayo. Magluluto lang ako ng kakainin natin ha. Mamaya na kaya, Danny. Pagod ka pa eh. Tutulungan na lang kita mamaya kapag nakapagpahinga na tayo. Ay sus, wag na Amelia. Ako na bahala rito. Sanay ako maglakad ng ganito kaya wag mo na akong isipin pa. Basta magpahinga muna kayo dyan. Ako nang bahala rito. Lumabas na nga si Danny sa kwarto
Naiwan kaming dalawa ni Rohan sa loob habang pasimpleng nagkatinginan. May napapansin ka ba? Mali, may naamoy ka bang kakaiba? Isa din yan sa napapansin ko, Rohan. Pangalawa yung amoy na nalalanghap ko kanina pagpasok natin. Para pang nakalanghap ako ng nabubulok na karne. Dumagdag pa yung mga tao sa labas na sumunod sa atin. Nakakatakot sila. Para bang ang creepy ng mga ngiti nila. Ay, saka na natin pag-usapan ng tungkol kay Amelia. Magpahinga na muna tayo dahil pagod na rin ako. Okay, ikaw ang bahala. Grabe, ang layo ng lugar na to. Agad nga akong sumalampak sa mismong sahig. Malinis naman, kaya nakahinga ako ng maluwang. Habang si Rohan naman ay umupo sa tabi ko habang pinapaypayan niya ako gamit ang panyo na hawak niya. Walang namamagitan sa aming dalawa. Matalik lang talaga kaming magkaibigan simula pa lang pagkabata. Gwapo ito at habulin ng mga chicks. May kaya din kung tutuusin. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi man lang ito nagkaka-girlfriend. Oh, nakapagpahinga na ba kayo? Tapos ako magluto. Ay, nga pala ha. Pasensya na kung malata yung matinong ulam ngayon. Eh, sardinas lang to eh. Bukas na lang tayo babawi. Kumakain naman siguro kayo ng dilata no? Ano ka ba naman, Danny? Walang problema sa akin basta may tuyo, asin at sili lang. Ay, nako, Hinsar. Isa din yan sa problema. Abay, naubusan ng asin. Kaya nga hindi na ako nagluluto ng ulam eh. Okay lang, Danny. Ano ka ba? Huwag mo nang problemahin pa ang tungkol dyan. Upo na, Rohan. Oo nga pala, hindi ba nakakaya sa magulang mo pare? Hindi yon. Mas natutuwa pa nga sila panigurado dahil nagdala ako ng pasalubong eh. Natahimik ako doon dahil sa sinabi ni Danny. Nilingon ko si Rohan na ngayon nakakulot noon na rin habang nakatitig sa kaibigan namin. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan sa sinabi ni Danny. Dahil sa pagkakaalam ko, wala naman kaming dalang pasalubong para sa mga magulang niya. Ang sinabi kasi nito ay hindi mahilig sa pasalubong ang mga magulang niya. Kaya hindi na kami bumili pa ng pasalubong. Nagsimula na nga kaming kumain hanggang sa matapos na. Bumalik din naman kami kaagad sa loob ng kwarto dahil hindi pumayag si Danny na ako ang maghuhugas. Dahil ayaw niya mapagod ako. Mahalaga daw sa katawan ko ang makapagpahinga dahil yun ang importante. Wala ka bang napapansin kay Danny, Rohan? Huwag ka naman mag-isip ng kung ano-ano dyan. Kilala naman natin si Danny. Ilang taon na rin natin siyang kasama. Kung sa bagay. Pero may nararamdaman talaga akong kakaiba eh. Natahimik ka ng dalawa ni Rohan pagkatapos ay sinubukan kong i-open ang cellphone ko. Pero laking gulat ko dahil wala palang signal sa lugar. Maging ang cellphone ni Rohan ay wala din, kaya bigla kong nag-alala. O yan, maayos ang iganing nyo. Uy, pasensya na talaga ha. Dahil ang silid lang na to, ang pwede ninyo gamitin. Eh sa kabila naman eh, silid ng mga magulang ko. Eh baka sa sala na lang ako matutulog nito. Magpahinga na muna kayo ha. Bukas na tayo babawit magkukwentuhan. Wala namang problema kung magkatabi kami ni Rohan eh. Sanay na rin ako, no? Siya nga pala, gabi na masyado ah. Hindi pa umuwi ang mga magulang mo? O huwag din ang isipin yun. Sanay na ang mga magulang ko sa ganito, no? Eh siya nga pala, kapag pala may naririnig kayong mga kakaiba, huwag din ang pansinin ha. Eh kapag gabi kasi, maraming mga mababangis na na gumagala dito eh. Tumangulang ako sa sinabi ni Danny. Lumabas na rin ito kaagad sa kwarto. Kaya agad ko itong sinarado at tumubay sa kaibigan ko sa pag-upo sa banig na inilatag ni Danny para sa amin. Nilak mo ba yung pinto? Oo naman. Kahit nakikituloy lang tayo, hindi naman pwede na may manood sa atin habang natutulog tayo, ano? Saka ayoko yung bigla-bigla na lang may pumapasok sa silid ko habang natutulog ako. Mabuti naman kung gano'n. Ilabas mo na ulit yung cellphone mo, baka mamaya may signal na dito. Wala nga. Kanina ko pa binubuksan hanggang sa nalobat na lang. Wala pa namang kuryente dito. Paano tayo mag-charge nito pag nagkataon? Kailangan ko pa namang tawagan sila mama at papa. Tanungin natin si Danny bukas kung saan tayo pwede mag-charge.
Sige na, magpahinga na muna tayo, Amelia. May ka na. Humiga na nga kaagad kami ni Rohan. At dahil na rin siguro sa pagod ay kaagad na kaming nakatulog. Nasa kalagitnaan yun ng gabi na bigla na lang akong magising. Nakarinig kasi ako ng mga kakaibang tunog na nagpapakilabot sa buong sistema ko. Tunog yun ng tila ba mababangis na hayop na umaangil mula sa labas nitong bahay. Pagkatapos nun ay ang sunod kong narinig ang mga bulungan ng mga tao. Rohan, gumising ka. Bakit, Amelia? Naantok pa ako. Huwag kang maingay. May naririnig ako sa labas ng bahay. Ha? Baka nandito yung mga magulang ni Danny. Matulog ka na ulit. Bukas na lang natin sila kausapin. Hindi yun. May naririnig akong angilan sa labas, Rohan. Nakakatakot. Huwag ka na masyadong mag-isip pa ng kung ano-ano, Amelia. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Sige na, matulog ka na ulit. Dito lang ako sa tabi mo. Baka yan yung sinasabi ni Danny na mababangis na hayop. Malalim na yung gabi kaya matulog na tayo. Niyakap nga ako ng mahigpit ni Rohan hanggang sa muli akong nakatulog. Pero ang hindi ko alam, hindi na pala nakatulog muli si Rohan. Sinabi niya sa akin na nang makatulog daw ako ay dahan-dahan siyang bumangon nang makarinig ng mga mahihinang boses na nag-uusap. Dahan-dahan lumapit si Rohan sa pintuan at marahang dinikit niya ang tenga doon at pinakinggan ang mga boses na nag-uusap sa sala. Nagtagumpay ako, Naitay. May dala akong mga pasalubong sa pag-uwi ko. Siguro naman eh. Tiwala na kayo sa akin ngayon. Huwag ka masyadong pakasiguro, Danny. 2 araw pa bago ang kabilugo ng buwan. Magtiwala lang kayo sa akin, Naitay. Hindi na makakatakas pa sa atin ang mga alay. Sigurado naman ako na wala pang naging karanasan ng isang yun. Kaya alam kong magtatagumpay tayo. Saka ka na magsaya kapag natapos na natin ang ritual, Danny. Asikasuhin mo na lang yung mga bisita mo. Huwag mo silang hayaang mapagod. Ibigay mo sa kanila kung ano man ang gusto nila. Dahil sa oras na makatakas sila, alam mo na kung ano ang mangyayari. Kumunot ang noo ni Rohan dahil sa narinig na usapan ng mga ito. Unang pagkakataon na kinabahan siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pero mas lalong kumabog pa ng malakas ang dibdib ni Rohan nang marinig niya ang mga mahihinang yabag papalapit sa silid. Biglang napaatras si Rohan nang biglang gumalaw ang pintuan na para bang gustong buksan ng kung sinong tao mula sa labas. Hanggang sa marinig niya muli ang mga yabag ng kung sino mang tao ang gumawa noon na palayo na sa pintuan. Mabilis siyang bumalik sa tabi ni Amelia at nahiga doon. Habang malakas pa rin ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Kinabukasan nang magising kaming dalawa ni Rohan ay hindi muna kami lumabas ng kwarto. Nakikiramdam muna kami sa paligid dahil may nararamdaman talaga kaming kakaiba. Pre, Amalia! Gising na ba kayo? Oo, pre. Sandali lang ha. Nagbibihis pa kasi sa Amelia. Lalabas na rin kami, pare. Sige pre ha. Mamaya pagkatapos natin kumain, ipapasyal ko kayo sa mga magagandang lugar dito. Hindi na kami sumagot pa ni Rohan at agad na inayos ang sarili. Pagkatapos ay agad na kaming lumabas ng silid. Agad kaming dumiretso sa kusina at doon naabutan namin si Danny kasama ang mga magulang nito habang nakaupo na. Agad kaming lumapit sa mga ito at bumati. Magandang umaga ho sa inyo. Ako nga ho pala si Amelia. Matalik po akong kaibigan ni Danny. Ako naman si Rohan. Maraming salamat po sa pagpayag ninyo na manatili muna kami dito kahit 2 araw lang. Walang ano man yun. Hindi kayo nagkamali na dito kayo manaliksik. Kasi siguro kung marami kayong matututunan. Kaya nga ho eh. Palagi po kasing ipinagmamalaki ni Danny sa amin na sobrang galing nyo na raw hong albularyo at kilala din sa lugar. Nakita ko na marahan lang tumango ang ama ni Danny. Habang ang ina naman ito ay tahimik lang na para bang nakikiramdam. Pero ang ipinagtataka ko, hindi man lang kami nito tinapunan ng tingin. Bigla akong nahiya dahil para sa akin, iba na ang kahulugan nun.
Naglalaro na sa isipan ko na baka ayaw nito sa amin. Mapo na kayo, Amelia, pre. Uy, pasensya na kung gulay lang yung ulam natin ngayon, ha? Walang problema, pre. Hindi naman kami papili sa pagkain eh. Oo nga, sige. Maupo ka na, Rohan. Nga pala, Danny. Mamaya pagkatapos nating kumain, pwede naman tayong mag-umpisang mangalap ng mga halamang gamot. Saka wala palang signal dito eh. Saan pa pwedeng mag-charge? May dala kayong cellphone? Opo. Kaso wala hong signal. Tapos lowbat pa. Baka nag-aalala na rin po kasi ang mga magulang ko ngayon dahil kahapon ko pa sila hindi nakakausap. Hindi na sumagot pa ang ama ni Danny. Kaya kumain na rin kami kahit medyo nawiwirduhan ako sa kanyang ina na tahimik lang sa tabi ng asawa nito habang kumakain. Pero may kakaiba akong napansin sa ginang. Nakakataas balahibo kasi ang bawat pagsulyap nito ng pailalim sa aming dalawa ni Rohan. Ay nako, pagpasensya nyo na si Nanay Magda, ha? Hindi kasi sanay si Nanay na magkaroon kami ng bisita eh. Tsaka hindi talaga siya palakibo. Kumingi ng paumanhin si Danny sa amin ni Rohan pagkatapos namin kumain. Nasa labas kami ng bahay nila ngayon habang pinagmamasdan ng buong kapaligiran. Ngayon ko lang napagtanto na nasa pinakagitna pala kami ng gubat. Wala rin akong nakikitang mga tao mula sa labas ng mga kabahayan. Okay lang pre, nakakahiya nga eh. Saka diba albularyo sila? O diba namin makita yung mga halamang gamot saka yung mga langis na ginagamit saka yung mga medalyon? Ay naku, pasensya na pare. Hindi pwedeng makita ng kahit na sino ang mga kagamitan ni tatay eh. Yan naman isa yun sa mga pinagbabawal eh. Hindi pwede. Paano tayo gagawa ng project kung hindi rin naman natin makikita ang mga halamang gamot ng tatay mo, Danny? Basta relax sa Maria. Marami tayong makikita mga halamang gamot mamaya sa gubat. Kaya maganda na tayo. Ipapasyal ko na kayo ngayon sa mga magagandang lugar dito sa amin. Doon ako napapangiti dahil sa pananabik na makaligo sa talon. Hindi na agad kami nagtagal pa at kaagad na umalis ng bahay. Sinubukan ko pa sanang magpaalam kay Aling Magda pero bigla na akong napaatras nang bigla ako nitong titigan ng makahulugan. Biglang nanginig ang buong katawan ko nang makita ang nakakakilabot nitong pagngisi. Maraming salamat sa ibinigay mong alay sa amin, Panginoon. Po? Ano pong sinasabi niyo, Aling Magda? Pwede ba kitang amuyin, Iha? Kahit nasa malayo ako naaamoy ko pa rin ang mahalimuyak mong bango. Nakakatakam. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang lumapit sa akin. Kaya mabilis akong tumalikod at halos madapa na sa sobrang pagmamadaling makalabas ng bahay. Hanggang sa bigla ko nilang mabunggo si Rohan na may pagtataka sa mga matang inaalalayan ako sa pagtayo dahil mutik na akong matumba. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nanginginig? Uuwi na kaya tayo, Rohan? Nakakatakot dito. Nakakatakot ang nanay ni Danny. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? May nangyari ba? Nasaan si Danny? Akala ko ba aalis na tayo? May pinuntahan saglit. Babalik din niya maya-maya. Pero teka, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi agad ako nakasagot sa tanong ni Rohan sa akin. Napapalunok na lang ako at marahang inililibot ang paningin sa paligid. Mabilis kong hinawakan ang kamay ni Rohan at hinila siya papunta sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hindi kalayuan. Nakakatakot talaga si Aling Magda, Rohan. Wala ka bang napapansin sa kanya? Maging sa mga tao dito? Meron. Nagising ako kagabi. May narinig akong usapan nila kasama si Danny. May nabanggit sila patungkol sa ahalay kaso hindi ko alam kung ano yun eh. Pero baka parte lang yun ang panggagamot nila. Natatakot ako, Rohan. Bakit pakiramdam ko hindi tayo safe sa lugar na to? Tsaka kanina habang kinakausap ko si Aling Magda, nakakatakot siya. Kinikilabutan ako sa mga titig niya sa akin. Huwag ka na matakot, Amelia. Dito naman ako eh. Hindi naman kita pababayaan kahit ano man ang mangyari. Salamat, Rohan. Nandito na si Danny. Agad kaming natahimik at umakto na para bang walang nangyari.
Malapad ang ngiti nito habang papalapit sa amin si Rohan. Pero sa kaloob-looban ko, takot na takot talaga ako at gusto ko na siyang tanungin patungkol sa nanay niya. Oh, tara na. Tamang-tama, maganda ang panahon niya na. Kaya paniguradong marami tayong makikita mga halamang gamot. Sige, tayo na. Kapag natapos na natin to, uuwi na tayo bukas ng umaga, Danny, ha? Ha? Hindi pwede Ha? Bakit hindi pwede? Ay, uwi na kayo agad. Di ba gusto ninyong maglibot-libot sa lugar namin? Uy, pre, ikaw. Gusto mo na rin ba umuwi? Huwag mo sabihin natatakot kayo sa mga magulang ko. Bakit naman kami matatakot? Nag-aalala lang kami kasi hindi kami nakakatawag sa bahay. Oo nga. Tsaka hindi ka ba babalik? May klase pa tayo sa susunod na linggo, ah. Kailangan na rin nating maipasa ang thesis na to. May babalik naman syempre, kaya lang. Gusto ko sanang maglaan ng panahon para sa mga magulang ko eh. Alam niyo naman na higit na 1 taon din ako nawala rito, di ba? At saka 3 araw lang naman ang hilingin ko sa inyo eh. Huwag kayo maglala. Hindi ba? Sinabi na ni Papa na siya ang bahala sa mga cellphone natin. Hindi agad kami nakapagsalita ni Rohan. Saglit pa kaming nagkatitigan pero kalaunan ay napabuntong hininga na rin. Naintindihan naman namin ang punto ni Danny pero ang takot na nararamdaman ko ay hindi ko na kaya pa. Sige pre, so tara na. Agad na nga kaming naglakad papasok sa gubat. Pero bago yun, nadaanan muli namin ang iba pang mga kabahayan. Bigla na namang nabuhay ang takot na nararamdaman ko nang makita ko ang iilang mga tao doon na para bang ngayon lang talaga sila nakakita ng mga tao maliban sa kanila. Nakangiti naman sila habang nakamasid sa amin. Yung iba, nakaduwa pa sa mga bintana habang pilit kaming sinisilip. Kaya hindi ko maiwasan na mapakapit sa braso ni Rohan. Huwag niyo na silang pansinin. Ganito talaga ang mga tao dito. Pero ang totoo, natutuwa talaga sila pag may dumadayo rito. Bakit naman, Danny? Dapat nga matakot pa sila. Dahil paano lang kaya kung magkaroon kayo ng dayo dito, tapos nagkataon na masama pala? Eh di mapapahama kayo. Hindi niyo kasi naiintindihan, pero may iba nga ako. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Aswang? Sa panahon ngayon wala nang maniniwala sa aswang, Danny. Tsaka hindi naman ako naniniwala na nag-i-exist sila eh. Kwento-kwento lang yan para gawing panakot sa mga bata. Eh what if totoo pala sila? Tapos nagkataon na may aswang pala dito. O tama na yan guys, saan ba punta natin? Bakit tayo napadpad dito sa nagtataas ng puno? Wala na bang ibang mga kabahayan dito maliban sa mga kapitbahay niyo pre? Wala na pre. Pribado kasi ang lugar na to. Walang basta-basta makakapasok dito dahil delikado. Bakit naman delikado? May mga mababangis bang hayop dito? Hindi lang yan. May mas ibabangis pa dyan, no? Kaya umiilag ang mga tao sa bundok na to. Isa pa, pagbabay-ari na namin ang lugar na to eh. Bahagya akong naguguluhan dahil sa pinagsasabi ni Danny. Dumagdag pa ang napapansin ko sa kanyang kakaiba. Pero ipinagwalang bahala ko na yun dahil ang pinagtuunan ko na lang ng pansin ay ang sinabi ni Danny tungkol sa mga aswang. Laking syudad ako kaya hindi ako basta-bastang maniniwala sa mga sabi-sabi. Kahit nakaramdam na ako ng takot ay ipinagpatuloy pa rin namin ang aming paglalakad papasok sa pinakamasukal na gubat. Oh, mag-iingat ka. Maraming makamandag na hayop dito. Baka mamaya makagat ka pa. Oo, ikaw din. Tsaka, Danny, di ba pwede namang mamingwit? Mamingwit na lang kaya tayo para may pang-ulam tayo mamaya pag uwi natin. Uy, pwede naman. Pero hindi tayo nakapagdala ng mga gamit. Bukas na lang siguro, Amelia. Magkakatay na lang ako mamaya ng manok pag uwi natin. Baka kasi wala naman sila tatay pag uwi natin mamaya. Talaga, Danny? Ayos. Hindi kasi ako nabusog kanina. Kasi wala akong nalalasahan sa gulay. Ano ka ba eh? Nangangamot talaga. Aray naman. Malakas yan ha. Totoo naman kasi. Tsaka ako ang magluluto mamaya ha, Danny. Promise. Masarap ako magluto. Oo ba? Walang problema. Mamaya, pagbalik natin, bibili ako ng mga pangsahog natin. Bababa ako mamaya sa patag. Pwede bang sumama pre? Ay, wag na pre. Alam mo naman kung gaano kalayo ang patag, hindi ba? Mapapagod ka lang. Kaya ako na bahala sa lahat. Ako na rin yung bibili sa mga iba niyong pangangailangan. Kung sa bagay.
O sige, umpisa na natin manghalap ng mga halamang gamot. Yun nga ang ginawa naming tatlo. Maraming mga halamang gamot kaming nakuha. At lahat ng yun ay wala man lang akong ideya kung ano-ano ang mga yun. Pero sinabi ni Danny na kalimitan daw ng mga yun ay siyang ginamit ng mga magulang niya sa panggagamot. Pagkatapos naming mangalap ng mga halamang gamot, ay dinala kami ni Danny sa isang malaking talon. Manghang-mangha ako sa sobrang ganda nun, kaya hindi ko mapigilan na masabik sa pagligo. Uy, gusto yung maligo, di ba? Maligo na kayo. Ako naman, gagala muna. Namimiss ko na kasing mga aso eh. Ay, malay natin. May matsyempo na akong mga hayop dito. Pwede, may pangdagdag na tayo ng ulam bukas. Sasama ako, pre. Ay, wag na pre. Wala kasama dito si Amelia. Mag-enjoy na lang kayo rito. Mamaya, pagbalik ko, uuwi naman agad tayo eh. Pero delikado, Danny. Mag-isa ka pa naman. Basta wag na akong isipin, kaya ko sarili ko. Maligo na kayo dyan hanggat magsawa kayo. Dahil paniguradong hindi na mauulit pa to. Sige na pre. Ha? Anong ibig mong sabihin na hindi mauulit, Danny? Ano ka ba naman, Amelia? Natural na hindi na mauulit pa. Dahil babalik na tayo sa syudad sa susunod na araw. Napatungo na lang ako dahil sa sinabi ni Danny. Dahil totoo naman ang mga sinabi nito. Kinayaan na nga namin si Danny sa gusto nitong gawin. Umalis na nga ito at pumasok sa kakahuyan. Maliligo na tayo, Rohan. Ang linaw ng tubig. Ang ganda pa ng lugar. Sige, mauna ka na, Amelia. Sisiguraduhin ko lang na walang mabangis na hayop sa paligid natin. O sige, mag-iingat ka ha. Balik ka kaagad. Umalis na nga si Rohan sa harapan ko para maglibot-libot sa buong paligid. Habang ako naman ay hinubad ang suot kong t-shirt. Ayoko namang maligo na may damit dahil hindi ko mafe-feel ang tubig. Pagkatapos kong hubarin ang mga suot kong damit, bigla akong nagulat dahil eksaktong pag-angat ng mukha ko, bumungad sa akin ang isang matangkad na lalaki habang nakatayo mula sa hindi kalayuan. Sa tansya ko, nasa mahigit 30 na ang edad nito. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi kayo nararapan dito. Ha? Pero bakit? Maliligo lang naman kami ng kaibigan ko. Delikado ang buhay ninyo sa lugar nito. Kaya umalis na kayo bago niyo papagsisihan ang lahat. Pero, Amelia, sino kausap mo dyan? ha? Teka, may nakita akong lalaki kanina eh. Matangkad siya, Rohan. Mas matangkad pa sa'yo. Ang sabi niya hindi na tayo dapat na narito. Ano sasabi mo? Wala namang ibang tao dito maliban sa atin eh. Baka guni-guni mo lang yan. Hindi, Rohan. Nakita ko nga siya. Diyan pa nga siya nakatayo oh. May bitbit pa nga siyang itak eh. Uuwi na lang kaya tayo. Natatakot na ako. Hanapin na lang kaya natin si Danny. Ang sabi niya pa, delikado na ang buhay natin dito. Maliligo ka pa, di ba? Saka baka guni-guni mo lang yan dahil kung ano-ano na lang yung mga iniisip mo. Ayoko na. Aalis na tayo dito. Sandali, magbibihis muna ako. Agad kong isinuot ang mga damit ko pabalik habang palingalinga sa buong paligid. Pilit kong hinahanap ang lalaki na kanina ko lang nakita. Hindi naman nakakatakot ang itsura nito. Pero nakakatakot pa rin dahil may iba pa pala tao maliban sa amin. At pangalawa, paano kung bigla na lang kaming itakin ng lalaki? Mamamatay kami na walang kalaban-laban. Tapos na ako. Natatandaan mo pa ba ang daan pabalik ng bahay, Rohan? Oo naman, pero kailangan natin hanapin si Danny. Hindi tayo pwedeng umalis nang hindi siya kasama. Pero saan naman natin siya hahanapin, Rohan? Hindi naman siguro tayo pwedeng sumigaw dito dahil nakakatakot. Baka mamaya mabati pa tayo ng mga engkanto. Pagkatapos kong sabihin yun ay nagulat kami bigla ni Rohan nang makarinig kami ng mga kakaibang pag-angil. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ng kaibigan ko habang nagpalingalinga sa buong paligid. Bigla akong hinila ni Rohan at mabilis namin nilisan ang lugar.
Umuwi na tayo. Paniguradong kaya na ni Danny yung sarili niya kasi kabisado naman niya yung lugar na to. Bilisan mo, Amelia. Wala tayong ibang dalang gamit na pwede natin ipanglaban kung sakaling atakihin tayo ng mga mababangis na hayop dito. Lakad takbo ang ginawa namin ni Robin. Hawak-hawak niya ako sa kamay habang sa kabilang kamay niya naman ay bit-bit ang isang supot na naglalaman ng mga halamang gamot na nakalap namin. Pero bigla na lang nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko na may humahabol sa amin. Rinig na rinig ko ang nakakatakot ng pag-angil, kaya gusto ko nang maiyak sa sobrang takot. Narinig ko rin na nagmura si Rohan. Mula ka na, Amelia! Takbo lang ang takbo! At kahit ano man ang mangyari, huwag kang lilingon! Ano? Hindi pwede, Rohan! Halika na! Baka mapahamak ka lang! Mas mapapahamak tayong dalawa kapag nagkataon. Sige na, mauna ka na! Nagbabaliw ka na! Halika na, sabi! Malakas ko siyang hinatak sa kamay at nagsimula na akong tumakbo. Kaya wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapatakbo na rin kasunod ko. Takot na takot ako sa mga sandaling yun dahil rinig na rinig ko talaga ang pag-angil na isang nilalang na para bang asong galit na galit. Nararamdaman ko ang patuloy na pagsunod nito sa amin ng kaibigan ko. Hindi ko na alam kung tama ba yung dinaanan namin ni Rohan. Basta takbo lang kami ng takbo hanggat may daanan. Hanggang sa may narinig kaming mga kalabugan at tunog ng isang aso na nasasaktan. Kaya napahinto kami ni Rohan sa pagtakbo at napalunod sa aming likuran. Aso ba yun, Rohan? Oo, hindi ko alam kung anong nangyari pero may nahilap yung mga mata ko eh. Hindi ako sigurado kung tao ba yun pero mukhang nilabanan niya yung mga asong sumunod sa atin. Diyos ko, salamat naman kung ganun. Tara na, bilisan na natin. Matirik na ang araw. Kailangan na natin makabalik sa bahay. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Oo naman, okay lang ako. Natakot lang talaga ako. Hindi na ako babalik pa dito, Rohan. Uuwi na tayo bukas, please. Hindi ko na kaya kung patatagalin pa natin hanggang sa susunod na araw ang pamamalagi natin sa lugar na to. Maiintindihan din naman siguro tayo ni Danny eh. Huwag kang magalala. Kakausapin ko si Danny mamaya. Teka, nasa na ba yung lalaki yun? Hindi ko din alam. Baka hinahanap na rin tayo ngayon. Sandali. Parang doon yata tayo banda dumaan kanina. Tama, doon nga. Tara na, bilisan mo, Amelia. Nagmamadali kaming tinungo ang daan kung saan naging pamilyar na sa amin. At yun ang binaybay namin hanggang sa makalabas kami ng gubat. Doon na kami nakahinga ng maluwag at mabilis na naglakad hanggang sa marating namin ang kabahayan. Pre! Amelia! Grabe, kanina ko pa kayo hinahanap ah. Nag-aalala ko sa inyo. Saan pa kayo galing ha? Danny, nandito ka lang pala. Akala ko nasa loob ka pa ng gubat. Kanina pa ako dito eh. Kasi inaabangan ko talaga kayo. Eh nagdadalawang isip kasi akong pumasok sa gubat eh. Dahil baka magkahanapan na naman tayo. Galing ako sa bahay kaso wala pa kayo kaya bumalik agad ako dito. Ay nako, pasok na nga sana ulit ako sa gubat eh. Pasensya na pare. May umabol kasi sa aming malaking asong gubat eh. Takot na takot si Amelia kaya tumakbo kami palabas ng gubat. Kaso nawala kami kaya natagalan. Ano? Malaking aso ba kamo pre? Ay naku, buti na lang hindi kayo naabutan. Maraming mga mababangis na hayop dyan sa loob. Buti na lang nakatakas kayo. O ano? Okay lang ba kayo? Ay ikaw Amelia? Okay lang ako, Danny. Mabuti na matligtas ka. Nag-alala din ako sa iyo eh. Tara, umuwi na tayo sa bahay. May nahuli nga pala akong mga ligaw na manok kanina. Dalawa din yun, kaya paniguradong masarap ang ulam natin mamaya hanggang bukas. Kahit papano natanggalin ako ng tinik sa dibdib dahil walang nangyari sa amin. Pero ang kabang nararamdaman ko ay hindi pa rin humuhupa. Naramdaman ko ang kamay ni Rohan na marahang pinisil ang kamay ko. Hindi ko na namalayan na nakahawak na pala siya sa kamay ko. Huwag mo na silang tingnan para hindi ka na matakot. Hindi ko maiwasan eh. Tingnan mo nga sila. Hindi nila tayo tinatantanan sa pagtitig hanggat hindi tayo nawawala sa paningin nila. Hayaan mo na sila, Amelia. Aalis na naman tayo dito bukas o kaya sa Makalaway. O, pasok kayo. Huwag kayong lalabas ha, at magpupunta lang kung saan. Eh, alam niyo naman na hindi kayo kabisado ng mga tao dito eh. Bababa lang ako sa patag. Mga 2 oras din akong mawawala. Bili ka ng mga pangsahog ha. Balik ka din kaagad.
Oo naman. Tsaka baka mauna nang umuwi sila tatay. At tulad nga nasabi ko, hayaan nyo na kung ano mang mapapansin nyo sa kanila ha. Tumangulang kami ni Rohan. Pagkatapos ay umalis na nga si Danny sa bahay. Naiwan kaming dalawa habang umupo ng tahimik sa upuang yari sa kawayan. Anong gagawin natin, Rohan? Sigurado ka bang albularyo talaga ang mga magulang ni Danny? Nakapagtataka kasi kung bakit wala man lang tayong nakikitang kagamitan sa panggagamot. Pinagbabawal nga, di ba? Huwag ka na kasi makulit, Amelia. Bakit ka ba nagagalit dyan, ha? Hindi ka man lang ba nag-aalala? Paano kung... Bigla akong napahinto sa pagsasalita. Mabigla na lang kaming makarinig ng isang boses ng matandang babae mula sa labas ng pintuan na para bang tinatawag ang pangalan ni Aling Magda. Napatayo kami kaagad ni Rohan at mabilis na lumapit sa pintuan at dinungaw ang tao sa hagdanan. Pero kamuntika na ako mapasigaw nang biglang bumulaga sa amin ang isang matandang babae na sabog ang buhok habang nakangisi sa amin. Magandang tanghali, mga bata. Nandyan ba si Magda? Wala po, Lola. Umalis ho ng bahay kaninang umaga kasama si Mang Berting. Ganun ba? Pwede niyo ba akong papasukin kahit saglit lang? Pasensya na po, Lola. Kami na lang ho kasi ang nandito eh. Umalis na rin kasi si Danny. Kung magpapagamot po kayo, balik na lang po kayo mamaya. Magpapagamot? Bakit? Sino bang manggagamot dito, iho? Wala namang manggagamot dito o albularyo. Papasukin mo na lang ako. Sige na, mga apo. Biglang nanlaki ang mga mata ko habang pinagmamasdan ko ang matandang babae na uugod-ugod na habang nakangisi sa amin ang nakakaloko ni Rohan. Kitang-kita ko pa ang maitim at nabubulok niyang mga ngipin. Maging ang amoy niya ay umaalingasaw na rin na para bang ilang buwan na itong hindi naliligo. Mabilis na isinara ni Rohan ang pintuan nang akmang papasok na sana ang matanda sa loob. Diyos ko, anong gagawin natin? Unahan ka lang, Amelia. Baka dahil sa katandaan niya lang kaya kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya eh. Pero narinig mo bang sinabi niya kanina? Wala naman daw manggagamot dito eh. Naguguluhan ako. Buksan niyo ang pinto. Gusto ko lang namang makita ang alay mamayang gabi. Umalis na ho kayo, Lola. Natatakot na ho yung kaibigan ko. Kung may kailangan ho kayo dito, bumalik na lang ho kayo mamaya kapag nandito na yung may-ari ng bahay. Hindi na ito sumagot pero nanatili pa rin sa pagpukpok ng bahay. Halos gibain na nga nito ang pintuan. Pumasok na lang kami ni Robin sa loob ng kwarto kung saan doon kami natutulog. Sa sobrang takot ko ay napayakap na ako sa kanya habang umiiyak. Takot na takot ako sa matanda, lalo na kapag naririnig ko ang nakakakilabot nitong mga hagik-gik. Ana, huwag ka na umiyak. Pasensya na kung wala man lang ako nagawa ngayon. Hindi ko naman basta-basta mapapaalis yung matanda na yun dahil hindi natin siya kilala eh. Natatakot na ako, Rohan. Gusto ko nang umuwi. Kung aswang mo na ang matandang yan, hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Pero paano kung mapahama ka? Nakita mo ba mga mata ng matanda kanina? Nag-iba ng kulay, Rohan. Paano kung totoo ang sinabi ni Danny na may aswang dito? At nagkataon na ang matandang yan palang aswang. Hindi na ako nakapagsalita pa. Naramdaman ko na lang ang paglapit ng labi ni Rohan sa noo ko. Aaminin kong hindi ko inasahan yun. Bahagya pa akong nagulat. Dahil hanggang yakap lang naman ang ginagawa nito sa akin, lalo na kapag inaalala ko nito kapag nagkakaroon ako ng problema. Dito ka lang ha, okay? Tumangulang ako habang titig na titig sa mga mata niya na para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya magawa. Tumalikod na ito sa akin at lumabas na nga ng silid. Hindi ako mapakali, kaya ilang minuto lang din ang lumipas. Naisipan kong sundan si Rohan. Paglabas ko sa kwarto ay nakita ko siya na nakasilip sa isang maliit na giwang sa bintana, kaya lumapit ako sa kanya. Nandyan pa ba siya? Wala na, may biglang dumating na lalaki. Biglang natakot yung matanda kaya agad na lang umalis. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit ang bilis tumakbo ng matanda na yun? Hindi na aayon sa edad niya yung kilos niya. Sinong lalaki? Andyan pa ba siya? Pasilip ako.
Mabilis akong sumilip sa giwang. Pero nagulat ako dahil bumulaga sa paningin ko ang isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakita ko na diretso itong nakatingin sa bahay. Pero hindi lang ako doon nagulat. Nakilala ko kasi agad ang lalaki. Siya din ang lalaking nakita ko kanina sa may talon. Siya ang lalaki nakita ko kanina sa talon, Rohan. Siya ba ang lalaking tinutukoy mo na kinatatakutan ng matanda? Ha? Pero imposible naman, Amelia. Anong ginagawa ng lalaki niyan dito? Hindi ko alam. Pero kung totoo na natatakot sa kanya ang matanda, isa lang ang ibig sabihin nun. Masama siyang tao at delikado tayo. Pero sandali, mukhang hindi naman tayo sasaktan ng lalaki niyan, Amelia. Sandali, sisilipin ko lang siya ulit kung andyan pa ba siya. Agad akong sumilip sa labas. Pero nagulat ako dahil hindi ko na mahagilap ang lalaking yun. Mabilis akong lumapit sa pintuan at binuksan iyon. Tirik naman ang araw kaya okay lang. Pero gayon na lang ang pagkagulat ko dahil biglang bumulaga sa amin ang lalaki na nakatayo na sa mismong pintuan. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Anong kailangan mo sa amin? Umalis na kayo sa bahay na ito hanggat may oras pa kung gusto niyo makauwi ng buhay. Ano? Anong ibig mo sabihin? Sino ka ba? Hindi niyo na kailangan pang malaman kung sino ako. Nandito lang ako para balaan kayo. Paparating na sila at may kasama sila mga bisita. Kabilugan na ng buwan mamayang gabi. Ha? Ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit manganganib ang buhay namin? Dahil po ganito na mga aswang! Aswang ang taong pinagkakatiwalaan ninyo. Kaya bago pa kayo gawing alay mamayang gabi, umalis na kayo ngayong din mismo! Biglang nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig ko. Kasabay na yung pagkabog ng malakas ng dibdib ko dahil sa ipinaghalong kaba at takot. Pero imposible. Mga albularyo sila. May albularyo bang mga aswang? At naniwala naman kayo. Ito ang ipapayo ko sa inyo. Umalis na kayo ngayon din mismo. Hanggat wala pa sa inyo ang atensyon ng mag-asawang asbo na yon. Pero si Danny, hindi siya aswang, hindi ba? Matalik namin siyang kaibigan eh. Kaya imposible. Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mga tao na kakasalamuhan ninyo. Isa si Danny sa pinakamalakas sa aswang sa lugar na ito. At kapag nagtagumpay ang kanilang binabalak mamayang gabi, siya na ang mamumuno sa lugar na ito. At maraming mga taong madadamay. Kaya sige na! Lumabas na kayo dyan! Sumama na lang kayo sa akin! Hindi. Paano kami magtitiwala sa iyo? Hindi ka naman namin kilala. Ikaw din mismo ang nagsabi na hindi kami basta-basta magtitiwala. Wala na tayong oras! Paparating na sila! Hindi ko hilingin ang tiwala ninyo. Ang sa akin lang ay mailigtas ang buhay ninyo. Pero, Hindi ko kayo pipilitin. Pero sa oras na may mangyari sa inyo ba sa mamamayang gabi, hindi ko na kayo matutulungan pa. Bigla itong tumalikod sa amin. Kaya bigla akong kinabahan. Lalo pa nung magsimula na itong humakbang palayo. Mabuti na lang dahil medyo distansya ang bahay nila Danny sa iba pang mga kabahayan. Ang bahay kasi nila Danny ay nasa pinakadulo. At ang unahan nito ay ang mga nagtataas ng mga malalaking kahoy na. Sandali. Sasama kami ni Amelia. pero Rohan, Makinig ka, Amelia. Narinig ko kagabi yung usapan nila Danny at naging usapan nila patungkol sa alay. Nung nabanggit silang ganun. Saka hindi ka ba nagtataka kung bakit walang asin dito? Saka yung mga tao. Kaya tayo sasama sa kanya. Mukhang hindi naman siya masama eh. Hindi ako masamang tao. Hindi ko rin may papangako sa inyo na magiging ligtas talaga kayo sa poder ko. Pero gagawin kong lahat. Huwag lang kayong maging alay mamayang gabi. Kaya tayo na! sandali. Ang mga gamit, kailangan ko munang kunin. Wala na tayong oras. Paparating na sila. Kaya tayo na bago pa mahuling lahat. Dahil sa takot na nararamdaman, ay mabilis kaming lumabas ng bahay ni Rohan. Agad kaming sumunod sa lalaki sa paglalakad. Sa kabilang banda kami dumaan. Walang daanan doon, kaya nakasiksik na lang kami sa mga nagyayabungang mga halaman papasok muli sa gubat. Bilisan natin ang paglalakad. Nararamdaman ko na ang presensya nila. Kapag nalaman nila na wala kayo sa bahay, tiyak na magkakagulo mga yon. Teka, paano mo naman nalaman na aswang nakatira dito sa lugar na to? Wala na tayong panahon para sa paliwanagan. Bilisan niyo na lang ang mga kilos ninyo. O ito, suotin niyo yan. Proteksyon yan para kung sakaling maabutan tayo ng mga nilalang, ay hindi agad nila tayo malalapitan. Anong klaseng kwintas po ito? Huwag na maraming tanong. Isuot yun na yan. Bilisan ninyo.
Medyo distansya pa dito ang bahay ko. Kaya kailangan natin magbadali. Dahil sa sinabi ng lalaki ay napilitan kaming tumakbo kahit maraming mga matutulis na halaman kaming nadadaanan. May pagkakataon pa nga na nasasagi ang balat ko sa mga matutulis na bagay. Pero ininda ko ang mga yun dahil mas nanaigang takot na nararamdaman ko. Lakad takbo na rin ang ginawa ng lalaki. At dahil nga sa malaking tao ito'y kinakailangan pa naming habulin ni Rohan. Hawak kamay kaming sumunod sa lalaki hanggang sa marating namin ang isang maliit na sapa. Binaybay namin iyon paakyat. Pagod na ako noon at gusto ko nang maiyak. Pero wala akong magagawa dahil sa oras na magreklamo ako, palagi ding sinasabi ng lalaki na magpahinga umano ako at magpaiwan para gawing pulutan ng mga aswang. Nandito na tayo. Bilisan nyo. Pumasok kayo sa kuweba. Kuweba? Anong gagawin natin sa kuweba? Diyan ako nakatira, kaya pasok na. Mukhang naaamoy nila kung saan ko kayong dinala. Paparating na sila. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila basta-bastang makakapasok dito. Dahil puno ng pangontra ang paligid itong kuweba. Tayo na, Amelia. Bilisan mo. Akmang papasok na sana kami sa kuweba ng kapwa kami magulat dahil bigla kong narinig ang boses ni Danny habang tinatawag ang pangalan namin ni Rohan. Mabilis kaming napalingon at sa pagkagulat ko ay agad akong napakapit kay Rohan. Si Danny kasi nakatayo sa unahan namin habang may madilim na mukha. Kasama nito ang iilan pang mga kalalakihan. Hoy! Anong ginagawa niyo, Amelia? Pre! Bumalik tayo sa bahay! Ba't pa kayo nandito? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag kayong alis sa bahay? Anong ibig sabihin nito, pre? Ano pinagsasabi mo, pre? Bakit kayo sumama sa lalaking yan? Hindi niyo ba alam na mapapahamak lang kayo sa kanya? Hindi niyo siya kilala. Kaya tayo na! Naghihintay na ang mga magulang ko sa inyo sa bahay. Hindi mo na makukuha pa sa akin ang dalawang ito, Danny. Tama ng kalimonyohan ninyo. Ilang taon na ako nananahimik dahil ayaw ko ng gulo. Kahit malaki ang atraso niyo sa akin. Pero sa puntong ito, hindi na ako mananahimik at basta-basta na lang manonood sa tuwing mambibiktima kayo ng mga birhen upang gawing alay taon-taon. Sa tingin mo ba, may pakialam ako kung ayaw mo silang ibigay sa akin ngayon? Kaya ko silang kunin na hindi na kailangan ng permiso mo. Iyon ay kung makukuha mo sila sa kamay ko. Halika! Lumapit ka sa amin. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo bilang aswang. Halos nanlumo ako dahil sa sobrang takot habang pinagmamasdan ko ang kaibigan si Dan. Kahit sa panaginip ay hindi ko inaakala na isa pala talaga itong aswang. Napasigaw ako sa pagkagulat at takot nang bigla siyang umangil na para bang isang asong galit na galit. At doon ko nasaksihan ang totoong pagkatao niya nang makita ko ang napakapangat nitong itsura. Nakakatakot, nakakakilabot. Bigla itong dumapa sa lupa at akmang lulundagan kami. Kaya napasigaw ako at napayakap ng mahigpit kay Rohan. Pero nahagip ng mga mata ko ang lalaking nagligtas sa amin nang bahagyan itong itinaasang kamay at bumigkas ng mga katagang hindi ko maiintindihan. Ang kasunod kong narinig ay ang malakas na paghihiyaw ni Danny at ng iba pa nitong mga kasamahan. Isang iglap lang ay bigla na lang nagsilundagan ang mga ito papalayo sa amin. Doon ako napaluhod sa lupa habang umiiyak dahil sa takot. Buhatin mo na yung kasama mo. Kailangan natin makapasok sa loob ng kuweba. Hapon na, kaya delikado tayo rito. Paano nangyaring isang aswang palang kaibigan natin, Rohan? Hindi ko alam. Kaya huminahan ka na muna dyan. Tayo na, kailangan na natin pumasok sa loob. Mauna na kayo. Dahil kailangan ko pang isarado ng mabuti ang kuweba. Maraming salamat. Sumunod ka kagad sa amin, ha? Oo, susunod ako. Isasara ko lang itong bato. Baybayin niyo lang ang daan hanggang sa makarating kayo sa pinakagitna nitong kuweba. Nandoon ang lahat ng mga kagamitan ninyo. Doon muna kayo. Nakita ko ang tinunguan lang ni Rohan ng lalaki. Pagkatapos ay nagsimula na itong maglakad habang kalong-kalong ako. Naawa naman ako sa kanya, kaya bumaba na ako at naglakad. Anong gagawin natin, Rohan? Paano tayo makakaalis sa lugar na to? Kakusapin natin siya mamaya. Tatanungin natin kung pwede ba tayo makaalis sa lugar na to. Hayop na, Danny. Aswang palang walang hiya. Pinapaniwala pa tayo na isa siyang mabait na kaibigan. Albularyo pala, ha? Buti na lang nakaalis tayo agad. Dahil kung hindi, paniguradong wala na tayong pag-asa makabalik ng buhay sa syudad.
Binilisan na namin ang aming paglalakad hanggang sa marating namin ang sinabi ng lalaki kanina. Agad kong iginala ang aking paningin at namangha sa mga kagamitan na aking nakita sa buong paligid. Mga lamesang bato at mga upuang bato ang naroroon. Sakto din sa kagamitan gaya ng mga kaldero, kalan at termos. At sa kabila naman, naaninag namin ni Rohan ang isang maliit na mesa na puno ng mga maliliit na bote at naglalaman ng mga langis. Ano yan, Rohan? Bakit may mga langis dito? Teka, hindi kaya ang lalaking yun ang totoong albularyo? Pero, imposible, Rohan. Hindi ako albularyo. May alam lang ako sa panggagamot dahil isang albularyo ang ina ko. Sa kanya ko natutunan ng mga bagay dito. Kung ganun, ano ka po ba? Tsaka ano pong pangalan niyo, kuya? Ako si Nolan. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Dito na ako nakatira simula pa ng pagkabata. Isa akong antingero. Ako ang sumunod sa yapak ng tatay ko nang mamatay siya. Ang tingero? Teka, ano naman yun? Maupo muna kayo. Magpahinga muna tayo dahil gagamutin ko lang ang masugat niyo. Dahil sa sinabi ni Kuya Nolan ay napatingin ako sa aking katawan. Doon ko napagtanto na marami nga akong mga sugat na natamo sa braso, maging sa binti ko. Maging si Rohan ay nagtamo din ng mga sugat sa braso. Ang antingero ay siyang lumalaban sa mga aswang, lalo na sa espiritual na pamamaraan. Kaya namin silang labanan dahil may mga orasyon kaming alam na siyang kinatatakutan ng mga nilalang sa dilim. Totoo po ba talaga ang mga ganyan, Kuya Nolan? Hindi ba't nasaksiyan niyo kanina na may mga aswang na nabubuhay dito sa mundo? Totoo ang gaya ko. Isang antingero at madunugis ang ama ko noong kapanahunan. Habang ang ina ko naman ay isang albularyo. Kaya nang mamatay sila, ako nang sumunod sa mga yapak nila. Kung ganun, bakit hindi ka umalis sa lugar na to, Kuya Nolan? Alam mo naman na maraming aswang dito, di ba? Kahit sabihin na nating marunong ka po makipaglaban sa kanila, pero nanganganib pa rin po ang buhay ninyo dito. Tama po si Amelia, Kuya Nolan. Saka may paraan din po ba para makaalis kami sa lugar na to? Matutulungan niyo po bang makauwi kami sa amin? Matutulungan ko kayo. Basta sundin niyo lang ang inuutos ko sa inyo. Sa ngayon dumito na muna kayo. Palalampasin natin ang gabing ito. Tiyak na hindi sila magtatagumpay sa gagawin nilang ritual mamaya dahil nandito na kayo sa poder ko. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin, Kuya Nolan. Siguro kung hindi pa kayo dumating, tsak na hindi ko na makikita pang mga magulang ko. Bukas ang umaga, susubukan natin bumaba sa patag. Hindi basta-basta makakasunod ang mga asbo na yon dahil mga tao na ang nakatira sa lugar na yon. Pinangahawakan namin ang sinabi ni Kuya Nolan. Pagkatapos niya kaming gamutin ay nagpahinga na muna kami. Wika pa ni Kuya Nolan, hindi raw kami pwedeng lumabas ng kuweba dahil paniguradong maraming mga aswang na nakaabang sa amin sa labas. Kuya Nolan, pwede ba kaming humingi ng pabor sa iyo ulit? Wika ko sa kanya kinagabihan. Nakita ko kasi siyang nakaupo sa harapan ng kanyang mga kagamitan. Kaya naisip ko na paano kaya kung siya na lang ang tanungin ko patungkol sa mga halamang gamot. Total nandito naman din kami, lubos-lubusin na lang din dahil ito naman talaga ang dahilan kung bakit kami narito. Umupo ako sa tabi ni Kuya Nolan habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Naglalagay siya ng kung anumang klaseng mga halaman sa maliit na bote na naglalaman ng mga langis. Bakit gising ka pa dyan? Ang totoo, kaya kami napadpad dito dahil may ginagawa kaming pananaliksik patungkol sa aming thesis. Kailangan namin pag-aralan ng mga halamang gamot. Nagkataon naman na sinabi ni Danny sa amin na albularyo daw ang kanyang ama. Kaya kami sumama sa kanya dito. Ay, pero wala tayong mga gamit dito. Bukas na lang kapag nasa patag na tayo. Pero, paano po kami makakauwi ng syudad? Naiwan po sa bahay ni Danny ang mga gamit namin. Pati cellphone namin ni Rohan kinuha ng tatay niya. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Ako na bahala dyan. Maliit pa naman akong ipon dito Tamang-tama din naman siguro ito na makauwi na kayo ng syudad. Dahil sa tuwa ko ay bigla ko na lang nayakap si Kuya Nolan. Naramdaman ko ang pagkagulat niya sa ginawa ko. Pero anong magagawa ko kung natutuwa lang ako dahil sa kabutihang taglay niya sa amin?
Kalaunan din ay napangiti ako ng hilaw at dahan-dahan siyang binitawan. Pasensya po, kuya. Natutuwa lang po talaga ako. Maraming salamat po in advance. Eh, walang problema sa akin. Eh, sige na. Matulog ka na doon. Magbabantay lang ako dito. Eh, dahil baka maglakas loob ang mga asbo na yun eh. Napasukin ang teritoryo ko. Opo, kuya. Kayo rin po. Magpahinga din kayo. Babalik na ako sa kaibigan ko. Ngumiti lang si Kuya Nolan sa akin at bahagyang tumango. Ako naman ay bumalik sa isang maliit na silid na gawa rin sa bato. Pero nagulat ako dahil naabutan ko doon si Rohan na nakaupo sa isang tila na nakalatag na bato. Seryoso lang ang mukha nito habang may malalim na iniisip. Kaya nilapitan ko siya at tinabihan. Okay ka lang ba? Bakit ka nagising? Anong ginagawa mo sa labas? Nagising kasi ako bigla eh. Tapos nakita ko si Kuya Nolan sa labas habang inayos sa mga gamit niya sa panggagamot. Humingi na rin ako sa kanya ng pabor na kung maaari, siya na lang ang magturo sa atin sa gagawin nating thesis. Pumayag siya, Rohan. Mukhang masaya ka nga eh. Aba, syempre naman. Ito kayang dahilan kaya tayo narito. Tsaka ang sabi niya pa, bibigyan niya raw tayo ng pamasahe kapag nakarating na tayo ng patag bukas. Ang bait niya, di ba, Rohan? Double points yun sa akin dahil mabait na. Gwapo pa. Gusto mo nga siya. Oo, crush ko nga siya eh. Pwede doon ka na sa kanya. Teka nga lang, galit ka ba? Hindi, ba't naman ako magagalit? Galit ka eh. Naiinis pa nga oh. Selos ka no? Ewan ko sa'yo. Alam mo, hindi ko alam pero ang manhid mo. Doon ka na lang sa crush mo. Yakapin mo siya hanggat gusto mo. Dahil sa narinig ko ay bigla kong napahagalpak ng tawa dahil sa nakikita kong itsura ng kaibigan ko. Nakanguso kasi ito kaya nilapitan ko siya at niyakap. Ay sus, nagsiselos ng kaibigan ko eh. Eh di yakapin din kita. Problema ba yon? Nakakainis ka kaya, alam mo ba yun? Ang manhid-manhid mo, Amelia. Anong pinagsasabi mo, Rohan? Bigla akong kinabahan nang biglang humarap sa akin si Rohan. Malakas na kumabog ang dibdib ko dahil bigla itong tumitig sa mga mata ko na puno ng emosyon. Kasabay nun ay ang pagsapo nito sa magkabilang pisngi ko at pinaharap sa kanyang mukha. Gaano ka ba kamanhid para malaban mo na nagsiselos ako? Nakikita ko kung paano mo yakapin si Kuya Nolan. Oo na, nagsiselos ako, Amelia. Gustong gusto kitang nilain papalayo sa kanya. Ayaw kong makita na may kayakap ka ang ibang lalaki maliban sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Napanganga ako dahil sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na sasabihin yun sa akin ni Rohan. Ang lalaking lihim ko ring tinatanaw mula sa malayo. Ang lalaking siyang minahal ko simula pa lang sa pagkabata namin. Ayoko lang umamin sa kanya ng totoo dahil natatakot ako na baka lalayo ang loob niya sa akin. May gusto ka sa akin, Rohan? Mali ka. Mahal kita, Amelia. Matagal na panahon na. Ikaw nga yung dahilan kung bakit nawalan ako ng interes sa ibang mga babae. At naiinis ako kapag hindi mo binibigyan ng pansin yung pagpapapansin ko sa'yo. Bigla akong natawa sa mga nakikitang itsura ni Rohan. Dahil na rin siguro sa tuwa at galak, ay kaagad ko siyang niyakap ng sobrang higpit. Sira, mahal din kita. Kaya huwag ka na magdrama pa dyan. Patas lang tayo, no? Noon pa kita mahal, Rohan. Talaga? O, mahal mo rin ako? Oo nga sabi eh. Nakakatawa, no? Saka mo lang naisipang magtapat sa akin ng totoong nararamdaman mo ngayong nasa panganib ng buhay natin. Sisiguraduhin ko makakaalis tayo sa lugar na to, Amelia. Malaki ang tiwala ko kay Kuya Nolan. Kung maaari ay tutulong din ako sa pakikipaglaban sa mga aswang ngayon. Pero natatakot ako, Rohan. Magtiwala ka lang. Alam mo nang isang pulis ang kapatid ko, di ba? Ilang beses niya na rin ako sinama sa training noon, kaya kahit pa paano, may alam din ako sa pakikipaglaban. Doon na ako natahimik at niyakap muli si Rohan. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin pabalik hanggang sa maramdaman ko na lang ang mukha niya na papalapit sa akin. Kasunod nun ay naramdaman ko ang mga halik niya na magaan ko namang tinugon. Dumating pa ang ilang mga oras. Kapwa na kami nakahiga ni Rohan habang nakaunan ako sa braso niya. Napapangiti ako habang nararamdaman ang mga daliri niyang nilalaro-laro ang buhok ko. Kaya agad akong dinalaw ng antok. Hanggang sa nagising na lang ako bigla na wala na pala si Rohan sa tabi ko. Bigla akong ginapangan ng matinding takot sa dibdib.
Kaya agad akong bumangon at hinanap si Rohan. Pero paglabas ko, ay nakita ko silang dalawa ni Kuya Nolan habang naghahanda ng mga kagamitan. Kaya lumapit ako sa kanila. Anong oras na? Bakit gising pa kayo? Gising ka na pala. Gutom ka na ba? May niluto kaming kamote dyan. Kumain ka muna ha. Madaling araw na kaya alis na rin tayo sa ilang minuto. Kumain ka na muna, Amelia. Umigop ka na rin ng kape para mainitan ng sikmura mo. Kailangan natin ng lakas mamaya dahil paniguradong makakasagupa natin ang mga asmo. Kayo po ba tapos nang kumain? Tapos na kami. Sige na, kumain ka na doon. Alis na rin tayo. Tumango lang ako at agad na lumapit sa maliit na mesang malapad na gawa sa bato. May nakapatong doon na ilang kamote. May takore rin, kaya agad akong nagsali ng kape sa baso at nagsimula ng kumain. Pagkatapos kong kumain ay lumapit na ako sa kanila at doon pinahubad ni Kuya Nola ng kwintas na ipinasuot niya sa akin na ang tawag pala doon ay isang medalyon. Nakita ko na dinasalan niya ito. Pagkatapos ay binilik din ito sa akin at pinasuot. Ito ang gamitin mo, Amelia. Buntot pagi yan. Kung sakaling may sumugod sa iyong aswang, hampasin mo lang gamit yan. Ay sa'yo naman, Rohan. Gamitin mo ang isang itak na to. May dasal yan. Kaya paniguradong mamamatay ang kung sino mang aswang na masusugatan niyan. Dahil nilagyan ko na yan ng lasang kanina. Salamat Kuya Nolan. Alis na ba tayo? Oo, kaya maganda na kayo. Sa kabila tayo dadaan. Dahil mas malapit doon. Agad na nga kaming naghanda. Kahit takot na takot ako, ginawa ko pa rin ang lahat para maging matatag. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Rohan sa akin nang papalabas na kami sa bukana ng kuweba. Kung ano man ang mangyari sa atin ngayon, tandaan mo pa natin sobrang mahal kita, Amelia. Mahal din kita, Rohan. Magiging positive lang tayo. Makakauwi din tayo ng ligtas. Ngumiti lang sa akin si Rohan. Pagkatapos ay agad na kaming lumabas sa kuweba. Lakad takbo ang ginawa namin habang nakikiramdam sa buong paligid. Nakaramdam pa ako ng sobrang saya dahil wala man lang kaming nakasagupang mga aswang hanggang sa marating namin ang paanan ng bundok. Pero ang sayang naramdaman ko ay biglang naglaho nang mapansin ko ang paghinto ni Kuya Nolan sa paglalakad. Habang si Rohan naman ay narinig ko ang malakas ng pagmura. Kaya agad akong napatingin sa unahan. At doon, nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa aking nakita. Nakatayo kasi doon si Aling Magda at Mang Berting habang may nakakatakot na itsura. Sa likuran naman ng mga ito ay may nakatayong iilang mga aswang. Maliwanag na, kaya kitang-kita ko ang mahaba nilang mga kuko na para bang handa na kaming sunggaban. Akala nyo ba makakatakas kayo sa amin? Nagkakamali kayo! At sa tingin nyo ba, hahayaan ko rin kayong saktan ng mga batang ito? Dadaan muna kayo sa mga kamig ko, mga animal kayo! Huwag kang mag-ialab dito, Nolan. Kung ayaw mong igaya ka namin sa mga magulang mo. Huwag mo akong igaya sa mga magulang ko. Dahil kung hindi ka nila napatay, pues, ako ang gagawa nun para sa kanila. Ilang taon na ba ako nagtitiis? Nagpalakas. Para kapag dumating ang panahon na makaharap ko kayo sa ganitong paraan, ay madali ko na kayong mapapatay. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang biglang pagsugod ng mga magulang ni Danny papunta sa gawin namin. Agad akong hinila ni Rohan para protektahan, habang si Kuya Nolan naman ay naghanda sa ginawang pagsugod ng mag-asawang aswang. Huwag kang lalayo sa akin, Amelia. Oo, Diyos ko. Rohan, may aswang sa likuran natin. Lupa ka! Akin ang buntot pagi, Amelia! Agad nga akong dumapa sa lupa, habang ang bitbit ko namang buntot pagi ay kinuha ni Rohan sa kamay ko. Kitang-kita ko kung paano hatawin ni Rohan ang aswang sa bitbit nitong itak. Halos masuka ako dahil sa nakita kong malaking sugat sa katawan ng aswang nang tumama sa tiyan nito. Kitang-kita ko pa kung paano bumulwak ang mga laman loob ng aswang, kaya naiiyak na ako sa sobrang takot. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko habang pinakikinggan ang mga kalabugan at angilan sa buong paligid ko. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa huminto na ang ingay. Pero laking gulat ko nang marinig ko ang boses ni Danny. Kaya mabilis akong bumangon at hinanap siya ng mga mata ko. Pre, patawarin niyo ako. Hindi ko intensyon na dalhin kayo rito. O, ito na yung mga gamit ninyo. Sinadya ko talagang dalhin yan dahil alam ko nandyan ang pera ninyo eh. Amelia, I'm sorry.
Hindi ko sinasadya. Patawad, pre. Paano mo nagawa to sa amin, pre? Parang kapatid na ang turing ko sa'yo, alam mo ba yon? Higit pa sa kapatid ang turing ko sa'yo, kaya ako nga nagawa ang mga bagay na to eh. Dahil hindi ko na kaya mga ginawa nila sa akin. Gusto ko lang naman magiging sa normal na kagaya ninyo eh. Pero wala akong nagawa. Dahil sila ang batas. Papatayin nila ako kung hindi ko susundin ang gusto nila. Kaya sige na. Umalis na kayo rito. Ako na ang bahala sa sarili ko. Salamat sa mga panahon na nakasama ko kayo ha. Kuya Bella, patawarin mo ako ulit. Paalam ha. Dani! Hindi! Bumalik ka rito! Sasama ka pa sa amin sa syudad, diba? Dani! Ama na Amelia, nakalayo na siya. Kailangan na natin makaalis sa lugar na to. Bilisan nyo! Bago pa dumating ang ibang mga asbo! Kahit naguguluhan na ako, ay pinilit ko pa rin ang sarili ko sa pagtayo. Kinuha namin ang mga gamit na dala ni Danny. Nanginig pa ako sa sobrang takot nang makita ko ang nakahandusay na katawan ng mag-asawang aswang. Agad na kaming naglakad palabas sa paanan ng bundok. Pagdating namin sa mataong lugar, ay pinagtitinginan kami ng mga tao dahil sa dugong nasa damit ni Rohan at Kuya Nolan. Maraming nag-usisa sa amin kung anong nangyari. Si Kuya Nolan na ang nagpapaliwanag sa mga ito at doon ko lang napagtanto. Nakilala pala si Kuya Nolan sa patag. Agad kaming nagbihis kahit wala na ako sa sarili ko dahil ang isipan ko ay lumilipad kay Danny. Gusto kong maiyak pero walang luha na gustong lumabas sa mga mata ko. Ito na yung impormasyon na gusto ninyo malaman. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. At pakiusap, wag na kayo babalik pa sa lugar na ito. Maraming salamat po, Kuya Nolan. Tatanawin po namin ni Amelia na malaking utang na loob ito. Masaya ako na ligtas na kayo. Mamumuhay sana kayo na matiwasay. At huwag kayong magpasalamat sa akin ha. Doon kayong magpasalamat sa kaibigan ninyo. O sige na, mag-iingat na kayo. Sa huling pagkakataon ay niyakap ko si Kuya Nolan bago kami sumakay ng bus. At nang magsimula ng umandar ang bus, hindi ko sinasadyang mapatingin sa labas ng bintana. At doon ako natigilan nang makita ko si Danny na nakatayo habang may malungkot na mga matang nakatingin sa amin. Kumakaway ito at bumigkas ng kapatawaran. Doon ako napahugulgol ng iyak sa bisig ni Rohan. Lalo pa nang malaman ko ang totoo na si Danny pala ang pumatay sa sarili niyang mga magulang para mailigtas kami. Iyon kasi ang kwento sa akin ni Rohan. Noong nangyari kasi ang labanan, bigla na lang sumulpot si Danny at ito mismo ang pumaslang sa mga magulang nito. Ligtas po kaming nakauwi sa amin at sa ngayon po ay kasal na kami ni Rohan at may 3 mga anak na. At patungkol naman kay Danny, wala na kaming balita pa sa kanya hanggang ngayon. At kung may pagkakataon man na makita ko siyang muli, patatawarin ko siya at pasasalamatan dahil sa ginawa niyang pagtulong sa amin. Maging si Kuya Nolan na siyang tumulong sa amin ay wala na rin kaming balita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Nagmamahal, Amelia.